Hindi na napigilan ni PRRD mga ate at kuya na umimik. Nagpa-press con si PRRD sa Davao sa Grand Mensing Hotel. Dahil nga gusto niyang sagutin itong mga paninirang puri. Sabi ko na, sasabunin ni Tatay Digong tong VP Sara, tingnan mo tong katande mo, tingnan mo tong leader, katande mo nung eleksyon. Itong binabaliwala ka na ngayon, sinisiraan ng tatay mo. Hindi, huwag nating asahan si VP Sara na ipagtatanggol ang kanyang tatay. 'Di ba? Mamaya natin puntahan yung mga pasabog ni PRRD, pero saan ba nanggaling itong biglang pagpapatawag ng press con ni PRRD sa Grand Mensing Hotel sa Davao? And binarabara niya si Kuting, sinabon ng bonggang-bongga, minura pa, shoot ng ina mo raw, Kuting, deserve na deserve mo yan. Kasi ikaw nga naman kasi, Kuting, nagtatapang-tapangan ka lang porke lalabas ka ng bansa. Okay? Ang angas-angas mong sabihin na nakakakilabot itong ginawa ni PRRD na pakikipagkasundo sa China, may secret agreement daw, 'di ba? Gentleman's agreement si PRRD with China at binenta na doon sira-sira ulo ka pala, Kuting eh. O ano ba yung sabi nga ni Spokesari Roque, maybe we can watch his video. Makinig tayo, no? Na anong sinasabi mong binenta na ni PRRD yung Pilipinas sa China, ang teritoryo natin? Hindi mamumura ka nga ni Tatay Digong. Mamaya natin puntahan yung mura ni Tatay Digong ka etek lang. Nire-ready ko lang yung video ni Spokesari Roque kasi although nabatikos ng konti ni PRRD si Spokesari Roque kagabi, at si Spokesari Roque, binubulgar niya itong mga kaururan ni Kuting. Di? Hold on. Okay. So ano ba yung nagpainit, parang nagpanting ang tenga ni PRRD kaya biglang nagpa-press con, sinabon-sabon si Marcos Jr. Binuking, second year college lang palang inanita. Talbog pa natin mga 'di ba? Hindi naman sa pagmamalaki or hindi naman sa 'di ba, pangmamata sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo diyan na mga kababayan natin. Pero iba po kasi ang level. Ako na po ang magsasabi sa inyo, iba yung self-esteem, iba yung confidence ng mga nakatapos ng kolehiyo. Kasi when I worked in a salon, mga ate at kuya, undergrad ako, parang sikuting lang ako noon. Ang tinapos ko, vocational course lang. And nag-attempt ako tumungtong ng college nag-working student ako noon sa Binyang, nababanggit ko na sa mga nakaraang vlogs ko yan. Nag-take ako ng 4-year course. First year lang ang nakaya kong tapusin. Kasi nga po, ang hirap. Hindi rin madali na working student, kaya nga grabe ang saludo ko sa mga kapwa ko working students, hindi po biro yan. Bangagan yan kasi katulad ko, after kong mag-quit sa salon, nagtrabaho nga ako sa call center. Graveyard schedule ako, ibig sabihin sa gabi ako pumapasok sa call center kasi American account kami, American time din yung kailangan naming maging trabaho, di ba? Gabi sa Pilipinas, araw sa Amerika. So araw tumatawag ang mga kano. So graveyard schedule, gabi, pag kinabukasan, out ako sa trabaho, 6 o'clock out ako, 7 o'clock pasok sa school, isang oras tulog ko, minsan lumalagpas ako, no? Sakay ako ng bus papuntang school, lumalagpas ako, nakarating na ako ng Maynila, nasa probinsya lang naman ang school ko. Mga pangdurusa ko nung araw. And then lutang na lutang din ako sa klase kasi nga antok na antok galing sa trabahong puyatan. Pagdating ng school, sabi ng mga teacher sa akin, Maui, know your priorities. Ganun din yung sabi sa trabaho sa akin. Maui, you have to know your priorities. Ano ba pipiliin mo? Mag-aral o magtrabaho? Pareho kung hindi ako nagpe-perform ng maayos sa school, at saka pareho silang nako-compromise, 'di ba? Hindi ko babalanse. Hindi ako nagpe-perform ng maayos sa school kasi nga lutang ako, hilong-hilo. Ganon din sa trabaho dahil nga ang isip ko lumilipad at puyat din, pagod, tapos kailangan kong gumawa ng mga assignments. Grabe po ang dusa. But despite that, natapos ko po yung pag-aaral. So I'm very proud na nagawa ko yan. Nag-pandemic pa mga atit kuya, laglag na ang balikat ko. Ipinagpasa, Diyos ko na, Diyos ko po, Ginoo ko, saan ako kukuha nito ng, di ba, ng gagastusin sa pagpasok, paano ko to kakayanin. Sarado ang mga salon, di ba, hindi na rin ako bumalik sa call center. Bahala ka na, Lord. Kung kagustuhan mo hindi ako makatapos, edi sige na. At least tinry ko ulit, 'di ba, for the third time. Pero luckily, and maybe because of the grace of the Creator, natapos ko ang pag-aaral. At least ako natapos ko. Si Kuting,
In denial pa ang inanitan kung ano-ano pang mga palusot noon na ang mga second year level daw sa UK ay kapantay naman ng diploma sa Pilipinas. Ayaw kasing sagutin, o di nabuking ka ni PRRD, mamaya natin pag-usapan yan. Pero itong pinanggagalingan ng init ng ulo ni PRRD at pagmumura finally kay Marcos Jr. ay dahil sa sinabi niyang nakakakilabot daw. Ang sikretong meeting ni PRRD or sikretong gentleman's agreement na dinidinay naman ng ating Pangulo, 'di ba, with China. Oh, sabi niyo na, oh, Kuting, ikaw baga ay bangag, ha? Ayan po. Bago umalis ng Pilipinas, bago pumunta ng Anemika, si Kuting, ito ang sinabi at sabi nga ni Spokesman Roque, nagsalita ka lang para may mapag-usapang iba. Binatikos lang niya at binanatan si PRRD para doon mapunta ang atensyon ng taong bayan sa kanyang, 'di ba? Gusto niyang magkaroon ng parang fear ang mga tao. Diyos ko, nakakakilabot ang ginawa dito. Yun ang message ni Kuting. Nakakilabot ang ginawa ni Duterte, binenta na tayo ang teritoryo natin kung ano-ano pa man sa China pala, sikreto, wala tayong kaalam-alam. Grabe, nakakakilabot. Kuting, sino nag-feed sa'yo nito? Tapos yung tinanong, anong nakakilabot dun sa ano bang laman ng gentleman's agreement? Hindi pa paliwanag ni Kuting. Kaya nga sabi ni Spokes Harry Roque, teka muna, bangag ba siya? Wala ba siya sa sariling pag-iisip? Ano ang kinatatakot niya? Bakit ka paranoid? Ano ang nagpapakilabot sa iyo na dapat din mangilabot ang mga Pilipino sa pakikipag-usap ni PRRD with President Xi na hindi alam ng kanyang administrasyon? Sabi nga pala ni PRRD, kung ano man ang pinag-usapan nila ni President Xi, hindi naman siya lang mag-isa yan. Kasama niya ang kanyang gabinete na kailangan nandoon. So DFA at kung sino-sino pa, even Anyo na tao ngayon ni Kuting, appointee pa rin ni Kuting, di ba? Nasa gobyerno pa rin at administrasyon ni Kuting, si Eduardo Anyo. Kasama naman doon yun sa pakikipag-usap ni PRRD. Di tanungin mo daw, Kuting, si Anyo kung ano na pag-usapan, ba't wala kang alam? Nangingilabot ka sa bagay na hindi mo alam? So, halimbawa, napag-usapan yung Loch Ness monster dyan sa UK, di ba? Yung parang malaking dinosaur doon sa lake, somewhere there in the UK. Meron daw parang dinosaur doon sa ilalim ng lawa na umaahon doon, nangangain ng tao. Tapos sabi ni Marcos Jr., ay, nakakatakot naman yung Loch Ness monster. Ano yung Loch Ness monster? Napala. Ay, hindi ko alam. Meron lang trending na Loch Ness monster sa UK. O kahit dito sa Pilipinas, may napag-usapan, halimbawa, may nakakatakot na na buwayang apakalaki dyan sa lawa ng Laguna Lake. Dyan sa Laguna Lake, halimbawa. Lawa ng Laguna Bay o Laguna de Bay. May nakakatakot dyan na monster. Sabi naman ni Marcos Jr., ay, grabe, nakakakilabot. May nakakatakot doon. Tapos tinanong siya, ano po ba yung nakakatakot na monster? Anong klaseng monster? Hindi ko alam. Bangag ka ba? So, yan nga sabi ni Marcos Jr. dito, mga kuya. Ano sabi? I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement, yung gentleman's agreement nga, the territory. Diyos ko po, Ginoo ko, tingin mo ka, masasampal ka ni PRD. Pasalamat ka, immune ka sa kaso, hindi ka pwedeng kasuhan kasi presidente ka ngayon. Kung tutuusin, libelous to mga sinabi mo laban kay PRRD. Kaya hindi nakatay si PRRD at patawag ng press con, punta natin mamaya. Oh, 'di ba? Inilagay daw sa alanganin, ikinompromiso daw ni dating Pangulong Duterte ang ating teritoryo, ibig sabihin ang ating lupain at mga karagatan. The sovereignty ang kasarinlan natin, so wala na daw tayong kalayaan, 'di ba? Sakop na tayo ng China, ito lang ibig niyang sabihin. And the sovereign rights of the Filipinos, ang karapatan nating mangisda diyan sa South China Sea, kanyan. O para nandun yung BRP Sierra Madre, may post naman tayo kasi we are one of the, di ba, the claimants kung ano man dyan, karapatan natin mangisda, kunin ang kayamanan ng karagatan dyan. Hindi naman natin yan pag-aari. Hindi abot yan ng 13-mile territorial waters natin, mga atit kuya. Like, gaano ba kalayo yung kung anong meron dyan, yung tinatawag natin West Philippine Sea, ayungin kung ano. Lagpas po yan ng 13 nautical miles. Like mga 20 to 50. Maybe I can find it for you, mga atat kuya. Hold on. Okay. Okay. 732 kilometers and then kilometers to nautical miles tayo. Teka lang ha, naghahanap ako. Okay. Magko-convert tayo .
Iba kasi yung nautical miles sa miles. Mas mahaba po yata ang nautical miles kesa sa milya lang. Ang milya like mga ilang kilometro yan, 1.6 kilometers yata per mile. No? Pero yung nautical miles mas mahaba, mas malayo. So, alamin natin kung gaano kalayo ang Ayungin Shoal ha sa sa mismong beach ng Pilipinas or maybe sa Palawan. Sa tabing dagat, okay? Gaano kalayo ang Ayungin Shoal na di umano inaangkinan ng China? Atin daw yan ha. 732 kilometers. I-convert natin ang 732 kilometers sa nautical miles. Diyos ko po, kuting. Ang kinoconsider lang na pag-aari ng Pilipinas ay 13 nautical, Diyos ko, pagkalayo pala ba atit kuya? Ang kinoconsider lang na teritoryo or at least territorial waters ng Pilipinas sa naaalala ko, 13 nautical miles. So para siyang mga ano yan mga tipong mga 26 to 30 kilometers lang. Parang ano lang yan sabihin mo Alabang hanggang mga Kalamba. Ganon lang yata. No? Kasi sa tansya ko, hindi ako sure kung tama. Pero mga ate at kuya, ang layo ng Ayungin Shoal mula sa pinakadalampasigan ng Pilipinas, kung halimbawa sa Palawan man, ang pinakadulo, 395 nautical miles. Apakalayo nun. Hindi na natin yung teritoryo. Meron lang tayong sovereign rights. Pwede tayong mangisda, pwede tayong manguha ng mga perlas kung ano meron dun sa pinakamalalim na part. 'Di ba? Or kumuha ng mga bato-bato or kung ano. Wala kang isla doon. Hindi natin pag-aari yan. So, kaya gigil na gigil si PRRD kay Kuting ng inanitan. Oh. Kasi sinisiraan mo si PRRD. Are you out of your mind, Kuting? Kinompromiso na daw ni PRRD sa sekretong meeting niya with President Xi ang ating teritoryo. Anong teritoryo? Anong isla ng Pilipinas ang naibenta ni PRRD? Baka ang nagbenta ay si Trilili. Alam mo yan. Ni Enrile Kuting at si Enrile ay presidential advisor mo, kasama mo sa loob ng Kamangyang. Bakit hindi mo tanungin ang matandang yan kung sino ang nagbenta ng kung alin man? Alam yan ang matandang Enrile. At alam din niya ni Anyo kung anong napag-usapan, kung meron mang sikretong pag-uusap si PRD. Dinidinay nga ni PRD na may gentleman's agreement Word lang yun ni Spoke Sari Roque. Oh. Ano ang sabi ni Malutikia dito, mga dad kuya? Oh, basahin natin to. When A or person A ang ibig niyang sabihin diyan When person A or kung sino man yung taong ito, variable kasi yung A Pero ang ibig niyang sabihin dito ni Malutikia mga tet kuya, yung may-ari ng ano ba to, yung Publicus Asia. Ang ibig niyang sabihin ng A dito ay si Kuting. When Kuting comments on something unverified, nagkomento siya, nakakilabot, sabi kilabot na kilabot ang inanitan. Cancels it, and then horrified, it tells you what? Stoic? Pero ang punto niya dito, stoic parang parang some kind of a kabalan or kung hindi man kabalan, hindi mo nakikita sa mukha niya yung totoo niyang talaga naman mga dad kuya, sa interview kay Kuting bago siya umalis, nakakilabot na kilabot siya, hindi naman kita sa mukha niya na talagang natatakot siya. Thank you so much Ate Jenny T. So, etos pala ka. Sino ang nag-advise sa'yo, Kuting, na magsabi ka sa harapan ng press na ikay kinikilabutan? May nagturo ba yan sa'yo? Tapos nung tinanong ka, ano nakakakilabot about the gentleman's agreement, about the secret agreement na sinasabi mo? Oh. So, gusto mo lang talagang ma-divert siguro. Sabi nga ni Spoke Sari Roque, and maybe we can listen to him, ha? Gusto mo lang ma-divert ang atensyon doon sa usapin ng legit pala yung papel, yung yung pre-operational report ng PIDEA. Hindi kasi tinanong ng media Ano maasahan natin sa Philippine media, mga tet kuya? Sa vlogger na lang kayo tatakbo. Mas marami nga lang ang mga vloggers or ensaymada vloggers or sip-sip vloggers sa palasyo ngayon kaysa sa aming pumupunan. Iilan lang kami, iilang piraso lang ang mga vloggers na naglalakas loob katulad ni Miss Marlica, General Macana, Sinabanat Baykat Papano,
At ang iyong prinsipesa sa pumupuna ngayon kasi hindi namin maagwanta ang mga pagtatanga-tangahan ng mga ibang vloggers diyan na yung iba naman nag-aabugas siya. Ay, wala silang choice eh, no? Kaysa ay Diyos ko, yung kakilala ko ng vlogger na millions ng followers, nagtatanga-tangahan na rin. Eh, kaysa sila'y magurgur. Mahirap kasi magsalita ngayon mga ate at kuya, delikado buhay namin. Nilalagay namin kaya mga ate at kuya, ako na magsasabi sa inyo, pag may nangyaring masama sa akin, alam nyo na kung sino ang may gawa. Either nalaglag sa bangin ang sinasakyan kong jeep, tricycle, or maybe natamnan ako ng asin sa bag ko, or maybe ako'y nasaksak na bangbang na sniper, alam nyo na kung sino ang salarin. Ha? Wala akong ibang kaaway mga ate at kuya. Dati kaaway ko mga dilawan, pero mga dilawan ngayon parang kakampi na rin naman ni Nakuting, di ba? So actually, kung ako'y babangbangin ng mga kaliwa, si Nakuting ang malilintikan dyan. Ay, sino ba si Princess Maui? Sino ba si Maui Spencer? Vlogger yan na pumupuna ngayon sa administrasyon ni Kuting. O, sino ngayon ang binabanat-banatan ni Kuting, binabanat-banatan ni Princess Maui? Ay, baka yun ang salary. Okay? Anyway, let's listen to Spokes Harry Roque at kayo na po magsabi kung tama yung binanggit niya dito na umiiwas lang si Kuting sa issue na siya ay bangagels. At sa mga sinasabi niya, kinikilabutan siya sa bagay na hindi niya alam, ay bangagels lang talaga. O, let's listen. Doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna, ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Eh bakit siya naging horrified? Nako, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Eh bakit mo sasabihin horrified at bakit mo sasabihin may binigay na soberenya at sovereign rights? Eh wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ang tanong, bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Hello, is anyone home? Sa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Pero himay-himayin natin yang horrified daw siya. Bakit kanya sinabi yan? Abi, nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine Sea issue nito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada kilo. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka makadeliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, naging natrato ng kalaban ng China, syempre hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan. Pero PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit? Actually, yung 20 pesos na kilo ng bigas, alam nyo, ang pang-rebat dyan ng mga Ensaymada vloggers or ng mga sip-sip vloggers sa atin. Tayo daw mga DDS ay mga takaw bigas. Mga masisiba daw tayo sa bigas dahil dinedemand na mahilig daw tayo sa bigas or mahilig tayo sa kanin. Ano magagawa natin? Pilipino tayo, di ba? At pinangako ni Kuting ba't hindi na lang niya aminin, pasensya na po kayo, hindi natin magawa kasi lumiliit ang mga areas, binili kasi ni Cynthia Villar at saka ni Manny Villar ang mga palayan at tinayuan ng subdivision. Hindi niya sinasagot kung bakit hindi niya magawa. Laging sasabihin niya, malapit na tayo dun sa pangarap nating maging number 1 po sa listahan ng mga Pilipino kung paano ma-afford pa ang mga mahal na bilihin. Malaking tulong sana yun na, 'di ba sa mga Pilipino kung sakaling bumaba ang presyo ay pamahal nga po 70, 80 na ang at hindi masarap na bigas ang mabibili mo sa halagang 60.
So ikaw kuting, halatang-halata na hindi mo nagagawa ang mga pangako mo, hindi mo kayang iresolba ang problema ng bansang ito, dina-divert mo ang attention tapos ngayon may usapin pa na ikaw ay bangagels. Dina-divert mo ang attention para magalit ang tao kay PRRD, nakakilabot ang kanyang ginawa, binenta ang ating teritoryo, libelos kung tutuusin. Ha? Hindi ko lang alam kung si PRRD ay mahilig mangkaso ng tao pero si Kuting yung maraming gustong kasuhan ng mga ano, si Miss Marlica kinakasuhan nila eh. Or pinapakasuhan sa mga alipores, di ba? O kunwari mga designers muna magkakaso, Pidea inuulukan din kasuhan si Miss Marlica, si Tony kinasuhan si Miss Marlica, pero ang utak ng mga yan ay ang Kuting at ahas. O, at malamang si Tambi rin ang may nangangarap maging Pangulo ng Pilipinas. O, tapos gala ng gala, nood ng concert, may pakilig moment pa na, ay, nagtatampo na yung asawa, hindi yan ang kailangan ng mga Pilipinong inanitan mo ka. Oh, tapos para kang sinoy-noy rin ano, biniblame mo ang nakaraang administrasyon sa gusto mong magalit ang taong bayan sa nakaraang administrasyon para ikaw ang mabango. Pabanguhin mo ang pangalan mo without destroying the reputation of the past presidents ng inanitan mo ka. Ha? Tapos isasabak mo kami sa giyera? At ang gusto mong palabasin, kaya tayo papalag sa China dahil binenta kasi ni Digong yung mga teritoryo natin kaya dapat nating ipaglaban ay inamukang talaga tapos tinatanong kung ano kinakikilabutan mo at kung ano yung kahindik-hindik at katakot-takot na yan na gentleman's agreement tapos hindi mo alam ang kinatatakutan mo hindi mo alam ano ibig sabihin yan paranoid ka ano ang nagpaparanoid sa iyo ano ang hinihitit mo kinakain mo iniinom mo or tinitira mo na nakakapagpapraning sa iyo ano kaya yun mga tet kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.